Okay, this is it. Let's talk about this. Medyo ano to, mainit-init to. So, recently my tinanong si Congressman Franz Castro, who I actually interviewed here, and I'll slightly disagree with both of you gentlemen because I actually interviewed both Teddy Casino, not Teddy Locsin, but Teddy Casino and Franz Castro, and asked them question point blank about their alliance with Duterte and them supporting Duterte and the circumstances of that. And they made kind of a pragmatic argument. Now, recently she was asked, kamusta yung relationship nyo with essentially the leadership of the Congress from Romualdez? And she said something like, mas sweet sila ngayon, right? So, like, you know what I'm saying? Like, and you know, Franz Castro is very soft-spoken, yung parang guro talaga na mabait. And the way, oh, mas sweet sila ngayon. I mean, the way she said it, it's like, this is perfect, right? So, Ronald, you were actually the first one to kind of point out that, you know, there is an understanding, to put it nicely, between the Makabayan Bloc, perhaps, and Romualdez as they jointly squeeze out Duterte's out of Duterte Arroyo, whatever faction axis is there, right? Ronald, can you tell me a little bit about that? First of all, paano mo nalaman yan? Sa Marites ba yan? Or you're just looking at the tea leaves, right? What's going on there? All of the above. Tingin ko pareho. Yan, sabi ko na nga ba. All of the above, no? Marites for sure. All of the above. Dahil nakikita mo naman halimbawa, yung mga information na nakuha nila, na ginamit nila kay Sara, na totoo naman, no? At dapat naman talagang gamitin, no? Mahirap makuha yan ng minority. Mas lalong mahirap makuha yan ng minority within the minority, no? So, ibig sabihin, either napakalalim ng kanilang koneksyon sa gobyerno, ng kanilang mga listening post, or may tumutulong, no? Ikalawa, yung conduct ng mga hearings. Pwede naman silang barahin ng majority Pwede silang pigilan Pero hindi sila pinipigilan. So, at least may tacit approval. Na sa akin, okay. Sa akin, okay. No? Kaya, lalo na nung panahon na hindi pa masyadong pwedeng dumantad yung speaker as the antagonist or protagonist or whatever, no? ni Sara. Yung role nila ay very important during that moment. Ngayon kasi, the lines are drawn So, lantad na si Tambaluslos Right. Lantad na si Tambaluslos. Pero before, no, anong hindi pa nakalantad, ay sila yung gumagawa ng ganong klaseng role, no? Ngayon, iba na yung role nila. Sila yung nagsasampa ng kaso kay Duterte, no? Dito sa grave threat. At ang grave threat, minimum of 6 years yan. 6 to 10 years yan. Kung sakali. No? At mukhang may movement dahil yung prosecutor ay tinable kaagad. Ini-schedule kaagad yung hearing, no? Ang bilis. Usually tagal yan Matagal yan, no? So, from my vantage point, mukhang yung pagiging Teflon ni Duterte ay tapos na. So talagang tatamaan na siya rito. Yun nga. At the same time, meron lumabas na balita about impeachment ni Sara, no? Tinanong din si Congressman Franz Castro diyan. Kayo ba yung magfa-file ng impeachment, no? Ganon. Sabi niya, hindi yung ibang kasama namin, no? Ibang kasama namin. Ibig sabihin, meron silang alam, no? Meron silang alam dito. At sinabi rin ni Maharlika yan do sa kanyang yung kanyang post today na kinausap ni BBM ang Kongreso. Let me just pause you. You just cited Maharlika, so that's one of your sources of Marites. Yeah. Talaga, authority na si Maharlika. Wala. Ito si Ronald, kaya ako nanonood ng SMNI dahil kay Ronald. Dahil sabi niya, kung gusto mo ma-decode ang DDS, kailangan mo manood ng SMNI, kaya mo makinig ng Basic Laochu. Ayun naman, ang homework natin kay Ronald ay magmaharlika. Oo. So naman, Ronald, ang hirap lahat ng homework mo sources nun. Panoorin nyo si Banat Bay, no? Panoorin nyo si Sasot. Sama mo na si Malutikia, no? Ronald, na political analyst, Si Sasot daw nakatira na sa Beijing ngayon. Narinig ko sa isang interview, sabi niya based in Beijing na daw siya. Baka magsi-CGTN na siya. Parang si ano. Parang yung spokesperson ni si Andanar, nasa Beijing na. Host na siya sa CGTN, malapit na to. So baka sila yung John the Baptist, paving the way for someone greater than them.
nasusunod sa Oo, Beijing. lalo Wag na pag naman lumabas sana. pag lumabas na yung ICC. Pag Sa lumabas na yung mahigpit na ICC. yakap, So, sa mahigpit at malambing na yakap ni Winnie the Pooh. yan. Oo, Ay, tatagin maraming pera dyan. Maraming pera dyan sa China. Mayaman yan. Leloy, Oo. mayaman yan ang Uy, China. by the way, on a different topic, pupunta ba dyan si Xi Jinping sa lugar nyo, Leloy? Hindi Wala lugar naman sa ata San nag-imbita sa Francisco. kanya. Wala nag-imbita sa kanya. Ang, So, ang press release parang pupunta eh. hindi, wala nag-imbita. Nasa San Francisco na siya. Dumating na ata San Francisco. Pero ano daw pumunta sa isang very fancy lodge in the South Bay with President Biden na sila lang. Parang one-on-one time. Special summit. Hmm. Leloy, let me also ask you about this. First of all, again, as a historian, okay, how do you compare the current quote-unquote understanding between Romualdez and the traditional politician leadership of Congress and the Makabayan Bloc compared to previous permutations of this? So ano naman, 'di ba? Nakita naman natin sa libro ni Joseph Scalise na lahat ng iteration ng kaliwa sa atin naniniwala sa Leninismo. Hindi ako nagre-red tag, hindi ako nagre-red bait. Sinasabi ko lang Leninismo, meaning naniniwala sa ito si Lenny si Lenin to. Okay, just in case. Hindi lahat ng kaliwa naniniwala sa Vanguard Party, 'di ba? Na Leninismo or na Stalinist din. Ito ang argument ni Joseph Scalise, Leninist, Stalinist, o baka hindi niya sasabihin Leninist, sasabihin lang niya Stalinist, whatever. Lahat ng Stalinist incarnation ng Communist Party or ng kaliwa sa Pilipinas ay nakipag-alyansa na sa mga trapo. So yung first Communist Party, yung PKP, nakipag-alyansa kay Ferdinand Marcos, so may president na for this. And then of course, yung contemporary left natin, yung contemporary Maoist left, ay ang dami-dami ng alyansa kumpara kay Digong. So, may president naman for this. Now, is it necessarily bad? Hindi ko alam actually. So, itong vision ko, ewan ko nag-agree kayo sa akin. Ang vision ko is actually wala ng NPA, the full legalization of the Communist Party of the Philippines at hindi na UG, hindi na underground yan. Kung anong gusto lang itawag sa sarili nila, pag fully legal na sila, wala akong pakialam. Pwede nang tawagin nila sarili ng I Love Bao Party, Makabayan Bloc, CPP. I don't really care. Basta kailangan meron na tayong full legalization. At sa tingin ko, meron akong isang kaibigan, very interesting political analyst. Galit siya sa mga Maoista. Pero sabi niya, every year, every election, binoboto niya ang bayan muna. Sabi ko, bakit? Ayaw mo naman sa kanila. Sabi niya, I want to encourage yung parliamentary, I want them to fall in love with the parliamentary system. Nudge them in that I want them to fall in love with the parliamentary system. So I don't know, medyo kadire na yung mga people who are, on paper supposed to be opposed to each other are allying with each other. Pero kung nakita nila, for example, na ang NPA ngayon, gunaw na, di ba? Mahina na talaga ang UG ngayon. Sa legal, pwede sila maging malakas through Makabayan Bloc. And kung yung legal na yon bears certain fruits, like for example, ma-impeach si Sara, matanggal si Sara, ma-exile si Digong sa China, ganyan, at napakita nila na bahagi sila ng proseso niya, baka ma-encourage yung parliamentary style. Ngayon, ito isa pang mahalaga dito, patay na si Tatang, di ba? Patay na si Tatang na magi-insist on the romance of si Tatang Joma, na magi-insist on the romance of the underground. Wait lang, sorry. So, I was making sure which Tatang is this. si Tatang Joma, 'di ba? Si Ayatollah. So may mga nangyayari talaga ngayon. Meron ka talagang possibility ngayon na meron na talagang full legalization of the Maoist communist movement. In part yung parliamentary democracy of that move. So sana matagal ko ng pangarap ito yung full legalization. Baka, I don't know. Ikaw, Ronald, do you think that's the future? I mean, sorry, Ronald, to cut you lang. The reason I find Leloy's intervention very interesting because I interviewed actually not once but twice si Jonathan Malaya, Undersecretary and spokesman for the National Security Council. So we discussed the NTF, LCAC, red tagging, and all of that. And essentially, yung parang point dito is, hindi naman kami against necessarily progressive politics. Ang ayaw namin yung mga nagpapanggap na parliamentary sila, pero actually they're just a front for a kind of underground movement, etc. But ako naman, nung na-interview ko naman some of these people, I think some of them are genuinely invested in parliamentary. Meron talaga. Do you think it's time to notch na para matapos na yung isang part? Ronald, do you think dapat tapos na itong armed struggle? Because it's not really
it has not really helped the cause, has it? Saka Ronald, umuntik nyo na matapos yan ng panahon ni Pinoy, di ba? I mean, meron talaga eh. Oh. Yung sana sasabihin ko dahil 2011-2012, ako yung head nung special track nung tumigil yung official track ng peace talks. Ako yung pinadala sa Utrecht to negotiate with Joma. Ang tawag din special track dahil yung official nawala or tumigil. No? For more than a year, very very reasonable si Joe. No, nung una nga naming meeting ito sinabi ko sa harapan nila Nato Reyes nung namatay si Joe nung the chief, no, yung program ng Channel 5. So sinabi ko sa harapan nila at in several guestings, no. Sabi ko kay Joe nung first time kami nagkita sa Utrecht, Joe, one-on-one muna tayo. Yung delegation mo tsaka yung delegation ko, palasin muna natin. Tapos tinanong ko siya, Joe, seryoso ba kayo rito? No? Seryoso ba kayo dito? O ito yung dati yung framework na political mileage, propaganda, etc. etc. Very frank si Joe. Come on, Ronald. No? No? We have to negotiate while we still have something to negotiate with. No? Yan ang sabi niya. No? Tapos sabi niya, gusto ko nang umuwi. No, gusto ko nang umuwi. Dahil yung mga kabats niya, mga kamag-anak niya, nagkakamatayan na. Gusto niyang abutan pa yung kanyang mga ka-generation. No? Kanyang ka-generation. Kaya nung bumalik ako sa Malacanang with Pinoy, with the Chief of Staff ng Armed Forces, etc. Sabi ko, may problema tayo. Sabi ni Pinoy, bakit? Mukhang seryoso si Joe. Mukhang seryoso sa political settlement. Mukhang seryoso gustong bumalik. No, yung ganoon. No? So, baka tayo pa yung mag-secure kay Joe pag bumalik. No? Anyway, to make a long story short, no, yung pipirmahan nila ay puro best efforts. No, puro best efforts. Walang coalition government, walang free all political detainees, no? Walang basta lahat yung best effort, no? Kaya nagulat ako na nung fast forward nung panahon ni Digong, ang daming binigay sa kanila, nag-collapse pa rin. Pero nung panahon namin, pumayag sila. Bagamat ni-reject ng NPA yung kasunduan namin ni Joe at the time, no? Nung pagbalik namin, kasama pa nga si Dodong Nemenso, si Pablito Sanidad, no, Alex Padilla, Chito Gascon, Efren Monco. Nung bumalik kami noong 2012, no, para sabihin na, tanggap na ng presidente, tanggap na ng cabinet, tanggap na ng armed forces yung ating pinagkasunduan. Pagbalik, mukhang yung side nila ni-reject. Grabe Ronald, naalala ko nung umuwi ka nun, sabi mo, ano na to, sabi mo something like hindi aabot ng 2 taon to, tapos na to Ganun kayo ka-optimistic ng panahon na yun. Tapos, yung tanong ko is, yung role ng parliamentary struggle doon sa pagkumbinsi sa kanila, baka tapos na to. Kasi meron bang sense na parang si Joma naiinggit siya dun sa mga taong nagiging congressman, nakakapasok ng gobyerno, may pagtingin na, bata ako to mga to, dapat ako yung nauna siya. Ay, iba pala yung meaning na dapat nauna. Hindi, yung ibang nauna. Mukhang hindi naman yon, no? Mukhang hindi yon yung pinanggagalingan niya. Partly personal, no? Gusto niyang bumalik at bahagi ng pagbalik is an agreement, is a political settlement, di ba? Partly battle fatigue. Marami doon sa leadership nila matatanda na no? Matatanda na. Mismo yung mga leader ng kanilang armed group na namatay din last year, yung mga Chamsons, no? Si Benny Chamson, yung head ng NPA. So, talagang nung dumami yung casualties nila nung panahon ni Digong, talagang nagkaroon sila ng existential crisis, no? Dahil hindi na kasing lakas yung mass base katulad ng martial law or post-martial law, no? Yung ideological construct nila ay practically sa Pilipinas na lang, no? Practically naubos na yung Maoists around the world, even dito sa mga Filipino, sa mga Filipinex, Nepal. Sa mga Filipinex, mga Filipino-American, sikat sila. Tapos sa Nepal, the head of state now is a Maoist.
Pero hindi na siya Maoist in the old sense, no? Talagang parliamentary na, no? Yeah, Ronald, Well, merong natitira sa northern India, no, yung Naxalites, no? at saka sa Nepal, malakas Yeah, pa yung mga yeah. Maoist doon. But Ronald, let me push you a little bit on this. What about yung mga regional commanders? This is the Tiglao school of thought, no? Yung mga regional commanders there who are just really running their own protection rackets there. Na Well, nung nawala yung general what's thought command, about that? nung nawala yung general command more than 2 decades ago, nagkaroon ng autonomy yung command na yan, no. So naging naging fundamental na yan, no, in terms of control, command and control, di ba? At so nagkaroon sila ng leeway para sa revolutionary taxation, permit to campaign, etc., etc., no. Pero mas ang fundamental kasi when the democratic space ay hindi na constricted, nag-open na, no, kahit the bourgeois nature of the state remains, pero kahit naman si Che Guevara inaamin niya na kung may democratic space, mahirap ang armed struggle. No? Mahihirapan ang armed struggle. Yeah. Pero alam mo Ronald, yung point na yan, that was made very early on, 1990s pa lang, after yung tumakbo sila ng Partido ng Bayan, di ba? May libro pa nga si Jenny Franco tungkol dyan na nagbukas na yung democratic space. So matagal na nating sinasabi, bakit may NPA pa rin hanggang ngayon? Bakit hindi na-crystallize yung transition na yan, dynamic na? Well, dahil nung 80s na yan, the NPA was so huge. No? It's about 25,000, no? So it takes time bago yan dumating nga yung panahon na they have more arms than guerrillas. So sabihin slow burn yung combination ng ideological weakness, the weakness of the armed struggle, at saka yung democratic space, no? Hindi siya overnight na nagbago dahil nga ang laki-laki nila nung 80s, no? Ang laki-laki nila. At saka syempre yung mga contradictions pa rin ng lipunan nandiyan pa rin, no? Nandiyan pa rin kahit yung space ay lumaki, no? Pero nakita natin ngayon from 25,000, swerte na kung may 2,000-3,000. Okay, Ronald. So may tanong ko sa'yo. You were very hopeful nung panahon yun ni Pinoy. Sabihin natin ang hopefulness mo noon na magkakaroon ng settlement na mawala ng NPA, magiging forest, di ba forest ranger yung proposal at one point, magiging forest ranger na lang sila. Let's say hopefulness at from 9. From a red army to a green army. Where are you now? How hopeful are you na matatapos to within the term of, let's say, Ferdinand Marcos, which would be amazing for him, di ba? Like legacy yun. May mga generals ngayon na ang sinasabi ay nagsimula ito nung panahon ng tatay. Tatapusin namin sa panahon ng anak. Yeah, exactly. Pero ibig sabihin nun, Ronald, patayan hindi settlement Para ang tunog nun, ubusan ng lahi. It could be a combination dahil yung patayan nangyari nung panahon ni Digong at itong first year